Javier De Leon, shout out din po sa iyo. Ito yung si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Javier De Leon, Berador kung siya'y tawagin, maangas at matapang, may paninindigan, handa ng ipag... Para sa ating lahat, narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa na naman tayo ng panibagong reaction video. At ang pag-uusapan nga natin dito, yung live ni Kuya Bal Santos Matubang kanina, yung nasaan ang hustisya. Yan ang po ang pamagat ng live ni Kuya Bal Santos Matubang. Hindi na nga natin mapapanood kasi naka-private na yung live streaming na yun ni Kuya Bal Santos Matubang. At dito ko nakita mga kapatid, mga kababayan, na may problema nga sa paligid ni Ruel Malalag. Pero bago natin puntahan yan, shout out muna sa ating mga kasamahan, kay na Mr. and Mrs. Aljomel, dito rin kay Rin Entertainment, dito kay Gisa Bicolana and Mike Kawabi at Marabal Mix TV and Sugarcane Channel. Sana masuportahan po natin ang kanilang mga channel at sama na rin po natin dito si Mami Jo and Misty Cayons. And dito pa po sa ating mga Karipa members, sana masuportahan din po natin yung maliliit na channel at sana makilala rin ninyo yung mga reaktor na talagang tumutulong sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang, katulad na lang ni Inday Ilongga Channel. Nandyan si Albertos Official, nandyan si Lods Bayuna TV. Sana makita po natin yung effort nila na gumawa ng mga reaction video at makatulong sa programa ng Kalingap. Yan po ang totoo. Hindi po ibig sabihin yung mga sinasabi nila na ang mga reactor ay nakaupo lang. Opo naman, nakaupo lang naman talaga. Napakahirap talaga mag-reaction kapag nakatuyo. Katulad na lang ni Kambal Derek Noel sa itrinayin nga na magkaroon ng reaction video na nakatayo, pero siya ay nahihirapan kasi nga alam naman natin na itong si Kambal Derek Noel sa ay palagi na lang nakaupo ito. So shout out sa aking Kambal Derek Noel sa. So pumunta na tayo sa ating main topic. Dito kasi mga kapatid, mga kababayan, sa mga nangyayaring ito sa paligid ni Ruel Malalag, at tinulungan niya yung mga taong kinakailangan tulungan. Sabi nga ni Kuya Bal Santos Matubang, hindi naman talaga ito pasok sa programa ng Kalingap. Pero dahil sa mga bata, ay ginawa ni Ruel na tumulong at pagawaan ng bahay at ng tindahan ang taong ito. Ngayon, nagreklamo ito dahil nga gusto niya nakapangalan sa kanya ang lupa. Pero sa totoo lang mga kapatid, mga kababayan, para sa akin, tama ang ginagawa ng Kalingap na ang lupa, kapag bumili ng lupa, ay sa Kalingap talaga kinakailangan nakapangalan o sa taong bumili. Yan po ang totoo. Kasi kung ipapangalan nga natin yan sa mga tao na patitirahin natin, wala na tayong magiging control dyan. Hindi naman natin ibig sabihin kaya tayo itutulong sa ating kapwa Pilipino para natin kontrolin. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong pong sabihin, para sa ganun, maiwasan natin yung katulad ng nangyari kay Kuya Bal Santos Matubang na hindi niya alam na yung palang bahay ay ibininta na. Totally ibininta ng 35,000 yung bahay. Ang paggawa ni Kuya Bal Santos Matubang ay more than 120,000 ang paggawa doon sa bahay at pati doon sa lupa. So napakasakit yun sa mga taong tumutulong. Alam niyo kung ano ang mga may problema dito. At aking na-analyze kung sino ang may mga problema dito sa mga nangyayari sa programa ng Kalingap, lalong-lalo na dito kay Ruel. Ang nangyayari po kasi mga kapatid, mga kababayan, yung mga taong pilit nagmamagaling, yung mga katulad nating piling matalino at piling magaling about sa pagtulong. Pero ang tanong, ano nga ba ang itulong natin sa ating mga kapwa natin Pilipino? Katulad na lang ng nangyayari kay Ruel. Sino ang apektado dito? Ang apektado dito, dalawa. Ang apektado ditong unang-una ay si Ruel Malalag kasi nagagamit ang kanyang pangalan sa pangit na ehemplo at babarangay pa ang taong ito. Pangalawa, yung taong tinulungan ni Ruel. Bakit, ang tanong ninyo sa akin, at bakit sinabi mo na apektado ang taong tinulungan ni Ruel? Ganito lang mga kapatid, mga kababayan, yung mga taong nasa paligid ng tinutulungan na yan ni Ruel, sila ang nagmamanipulate doon sa utak ng tao na tinutulungan ni Ruel. Yan po ang totoo. Binibilog niya yung ulo ng taong tinutulungan. Kung halimbawa sponsor ka man o kapatid ka ng sponsor, wala kang karapatan na maghabol about sa mga lupa na yan at magsuggest ng kung ano-ano. Kasi
Lahat po ng sponsor mga kapatid, mga kababayan, ako po ay nag-i-sponsor din, hindi naman tuong ganong kalaki. Pero kapag ibinigay ko na po yan sa mga taong gusto kong tulungan, wala na po akong pakialam. Ikaw na ang bahala, vlogger, na gumawa ng paraan kung paano mo maitulong ito sa ating mga kapwa Pilipino. Sa mga nangyayaring ito kay Ruel, ang apektado dalawa, si Ruel Malalag at ang taong tinutulungan niya. Ngayon, ano ang desisyon ni Kuya Bal Santos Matubang? Palayasin ang mga taong ito. Ang tanong ko, sino ang nangyari? Ang apektado ba yung mga taong naninira at yung mga taong pilit binibilog ang ulo ng mga taong tinutulungan? Kadalasan kasi mga kapatid, mga kababayan, sa sobrang pakikialam natin sa programa ng iba, ay nagkakaroon po ng hindi magandang pagkakaunawaan at pati yung mga taong involved lumalaki ang ulo sa sobra nating pagmamagaling. Bakit ang tanong ko, bakit hindi tayo gumawa ng magandang community o magandang bagay sa ating mga kapwa Pilipino para hindi tayo makasira ng programa ng iba? Katulad na lang ng kay Ruel na to. Itong kay Ruel na ito, mga kapatid, mga kababayan, napakaganda ng programa ng batang ito. At ako ay believe dito. At halos pinapanood ko ang mga bidyong ito. Napakasimple, walang ingay. Pero ano ang nangyayari? Dahil sa kagustuhan ng mga taong nasa kanilang paligid na mag-ipal o pakapalin ang kanilang mga muka at magmagaling, ayan na po, nasisira ang programa. Bagkus na ang oras na gagamitin ng bata sa pagtulong ay nagagamit pa punta doon sa barangay at magpaliwanag sa kanyang mga site. Ito ngayon, papalayasin na ni Kuya Bal Santos Matubang ang tao na tinulungan ni Ruel. Ano ang gagawin ng mga taong nasa paligid ng taong tinutulungan ni Ruel? Sino? Kayo ba ang apektado? Ang apektado rin dito yung taong tinutulungan kasi pinapalaki nyo ang ulo. Wag na wag nitong nating gagawin ito, mga kapatid, mga kababayan. Kung halimbawa may kilala tayo na tinutulungan ng isang tao, hayaan natin yung taong yun ang mag-decide o siya mismo ang gumawa ng paraan kung paano niya matutulungan ang tao na yun. Huwag nating kausapin yung mga taong tinutulungan ng taong tumutulong. Ako kasi, mga kapatid, mga kababayan, iba ang aking pananaw sa buhay. Kapag ako ay tumulong sa aking kapwa Pilipino at gusto kong makatulong, ay never kitang kakausapin. Kung halimbawa ikaw ay isang vlogger at gusto kong tulungan ang tao na yon, isasabihin ko lang sa iyo, tulungan mo to. Tulungan mo to. Tulungan mo. Ngayon, kapag natulungan na at nag-PM sa akin, at meron din naman, mga kapatid, mga kababayan, na ilan na nag-PM sa akin, pero never kong gawin na mag-direct at tumulong sa kanila. Bagkus, pinapadaan ko pa rin doon sa vlogger na aking nakilala, kasi mas kilala ko yung vlogger na yon kaysa doon sa mga taong kanilang tinutulungan. At mas close ako doon sa mga vlogger na yon kaysa doon sa tao nilang tinutulungan. Sa madalit sabi, mga kapatid, mga kababayan, kinakailangan natin ng respeto at igalang natin kung ano pa ang dapat gawin ng mga taong tumutulong katulad ni Ruel Malalag. Ayan nga, sino ang kawawa ngayon? Dalawa ang nagiging kawawa. Yung taong tinulungan ni Ruel at mismong si Ruel ay apektado kasi nag-aaral yung bata, may isipin pa. Samantalang ang kagustuhan lang ni Ruel ay makatulong sa kapwa Pilipino. Sige, palayasin na yung tao na yan. Totally, nagpabilog din naman niya ang kanyang ulo at kung ano-ano ang kanyang idinidiman, guna, bahala ka na sa buhay mo. Ako kasi, mga kapatid, nayayamot lang ako sa mga taong na masyadong nagmamagaling, masyadong matatalino. Ang tanong, ano ba ang mga naging achievement natin sa buhay kung bakit tayo ay naging magaling? Dapat kung gagawa tayo ng opinion o magsasabi tayo doon sa mga taong tinutulungan ng kalingap, ganito lang. Abay, magandang bagay yan, magandang ganito. Hindi yung hihingi natin yung mga dokumento kung ano-ano pang bagay ang hihiningi natin doon sa tao, samantalang tumutulong lang yung mga taong yun. Diba? So dito na, mga kapatid, mga kababayan, lumalabas na kinakailangan ng kalingap na medyo higpitan ang ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi nga po, kung hindi man lumaki ang ulo ng mga taong tinutulungan ni Kuya Bal Santos Matubang, ay pupuntahan ng mga taong ganid o pasikat. Pupuntahan nila yan para sa ganun
kausapin at ipaliwanag kung ano-ano ang kanilang mga opinion. At yan na nga po ang mangyayari. Pagdating ng araw, ilalaki ang ulo ng mga taong tinutulungan, at yan ang nangyari kay Ruel. Lumaki ang ulo ng taong tinutulungan. Ang sarap anuhin kasi dito eh. Sa totoo lang, ako nayayamot ako sa mga tao sobrang magmagaling, katulad na lang ng taong nasa paligid ng tinutulungan na yan ni Ruel. Sa totoo lang. At marirealize ng taong tinutulungan na ito ni Ruel na siya ang apektado kasi nagpadala siya sa mga sulsol, sa mga sabi-sabi. Alam na alam naman niya na wala siyang karapatan na maghabol kahit na kaunting bagay doon sa kanilang bahay. Ngayon, palalayasin na ni Kuya Bal Santos Matubang kapag pumunta na doon sa bayan ni Kalingap Ruel. So ano ang mangyayari? Kawawa na naman kayo. At mas lalong magiging kawawa dito ay yung mga anak ninyo dahil kayo ay nagpabilog sa mga taong sulsol. Pero kahit anong batas ang dumating dyan, wala pong magiging habol kung sponsor man ang naghahabol o kung kapatid man ang naghahabol. Wala po. I'm sorry po sa lahat ng mga nag-i-sponsor. At kung kayo magrereklamo, wala po tayong magiging habol sa totoo lang. Kasi kusa nating ibinigayan, kusa nating iniabot kasi gusto nating makatulong sa ating kapwa Pilipino. Ang tanong ko, bakit pagdating ng araw ay gusto nating bawiin? Napakapangit. Ang ibinigay po natin mga kapatid, mga kababayan, huwag na nating hingin ng kapalit. Binigay na po natin ang kusang loob, huwag na po nating iisipin may ibabalik pa sa atin. Ang tanging isipin natin, nakatulong tayo sa ating kapwa Pilipino. So hanggang sa muli, maraming salamat at sana po suportahan natin ang channel ni Ruel Malalag. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye!